Magandang buhay sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Nasaan man kayong dako o sulok ng mundo ito, binabati ko kayo ng isang magandang buhay. Ngayon naman mga kapatid, gusto kong ibahagi sa inyo ang topic na masama ba ang maglagay ng tattoo sa katawan? Dahil meron tayong mga kaibigan, kakilala na nagtatanong, masama ba ang paglalagay ng tattoo? Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa tattoo? So, i-discuss natin yan mga kapatid at mga kaibigan, ang patungkol din sa tattoo na mababasa natin sa aklat ng Levitico, chapter 19, verse 28. Ano po yung sinasabi? Ito po ang sinasabi, huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay, ni maglalagay ng tattoo, ako si Yahweh. So, ipinapakilala dito kaibigan at mga kapatid, sa lumang tipan, sa panahon ng mga Israelita, na huwag silang maglalagay ng anumang marka sa kanilang katawan. Huwag silang maghihiwa. So malinaw mga kapatid at mga kaibigan na yung pagtatato, ito po ay permanente na. Hindi na ito basta-basta matatanggal. At kung ito po ay tatanggalin mo, dadaan ito sa proseso at masisira ang balat mo. So, malinaw po na sinabi ng ating Panginoon na huwag. Kapag huwag, wala na po tayong maaaring ikatwiran pa. Maaring sinasabi ng ibang tao na ang utos na ito ay iniutos ito doon sa mga unang tao sa lumang tipan, sa mga Israelita. Pero tandaan natin mga kapatid na ang utos ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Kung iniutos ito doon sa lumang tipan, of course, iniuutos din ito sa ating mga henerasyon ngayon. Basahin natin ang sinasabi doon sa aklat ng Galatia, Kabanata 3 at ang talata ay 28. Sabi dito, wala nang pagkakaiba ang mga Hudyo at mga Grego, ang alipin, ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo. So malinaw mga kapatid na kapag ang isang tao ay nakipag-isa na sa Panginoong Jesucristo, tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay niya, isa na tayo sa pamilya ng Diyos. Ibig pong sabihin parang ganito lang yan. Kapag ang isang pamilya mayroong mga patakaran sa bahay, sakop nito ang panganay, sakop nito ang bunso, sakop nito ang lahat ng anak. So malinaw na kung ito ay iniutos doon sa panganay, iniutos din ito sa lahat ng anak o pamilya. Ito ang sinasabi mga kapatid sa aklat ng Korinto, chapter 6 verse 19. Sabi dito, hindi pa ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos. Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Malinaw mga kapatid na sinasabi ng unang Korinto chapter 6 verse 19 na ang ating katawan ang siyang templo ng Diyos. Ito po ay nagiging templo ng Diyos kapag tayo po ay tumanggap, nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi dito, ang ating katawan ay hindi talaga tayo ang may-ari, kundi ang may-ari nito walang iba kundi ang Diyos. So parang ganito mga kapatid, isang example na kapag tayo ay nanghiram na isang gamit, like for example, sapatos, hindi mo yan po pwedeng isauli sa may-ari na maraming drawing, na maraming palamuti. Natural kapag yan ay hiniram mo, isasulit mo yan ng malinis.
So ganun din sa atin. Dahil hindi na tayo ang may-ari ng ating katawan, kailangan natin itong iniingatan at hindi natin ito dinudumihan. Isang halimbawa sa isang nagtatato, hindi ka po pwedeng mag-donate ng dugo kapag ka ikaw ay tinatuan. Kapag ka ikaw bagong tinatuan, hindi ka po pwedeng magbigay o mag-donate ng dugo. So isa po yan na isang patunay na ang tato ay hindi mainam o mabuti sa ating katawan. Sabi doon sa unang Korinto chapter 3 verse 17, parurusahan ko o parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. So, mas malinaw ditong sinasabi ng Panginoon na ang templo ay hindi po ito yung gusali o building. Ang templo na tinutukoy po dito, walang iba kundi tayo. Ang sabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sino mang wawasak ng templo niya. Ang sino mang ibig sabihin kung sino man ang sisira ng templong iyan o ng katawan na yan ay mayroong kaparusahan sa Diyos. So meaning, mga kapatid at kaibigan, kung narinig na po ninyo ang ganitong mensahe at hindi pa rin natin sinunod, bagay mayroon tayong free will na tinatawag. Pwede tayong sumuway, pwede tayong sumunod. Pero ano ang mas mainam? Mas mainam ang sumunod. Sabi doon sa unang Samuel, chapter 15, verse 22, mainam ang pagsunod kaysa paghandog ng mga haing taba. So malinaw po na sinasabi ng Biblia na huwag. Kapag huwag ang sinasabi ng ating Panginoon, huwag talaga nating babanggain ang kalooban ng Diyos. Parang ganito lang yan mga kapatid, isang example pa bago ako magtapos. Kung ikaw ay humiram ng sasakyan, kung ikaw ay humiram ng kotse, hindi mo po pwedeng sulatan o di kaya pinturahan ng gusto mong kulay ang kotse o sasakyan na yon. Dahil hiram mo lang yon, kailangan mo yon na ibalik sa may-ari ng maayos, kailangan mong ibalik sa may-ari ng mas maganda. So mga kapatid, isang ehemplo lang ito na maaaring magbigay ng linaw o liwanag sa atin. Hindi naman ibig kong sabihin mga kapatid, ang may mga tato ay wala ng tsansa sa kaligtasan. Hindi po. Ang lahat ng tao naman ay nagkasala. Lahat tayo ay subject sa kasalanan, pero kung ang isang taong may tato, kahit punuin niya ang kanyang katawan ng tato, pero sa bandang huli, siya po ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo, mayroong pang chance na tayo po ay patawarin ng ating Panginoon at ibilang sa kanyang pamilya. So mga kaibigan at mga kapatid, kung nagbigay po ito ng linaw sa inyo, ang mensaheng ito, kasama tayo sa pamilya ng Diyos. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ni Disipulo ni Cristo, mas mainam na isubscribe ninyo ang channel na ito upang lagi kayong updated sa mga video na ipapanood ko pa para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, sa inyong pagtangkilik. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo.